Pinako-compute na ng Justice Department sa Internal Revenue ang halaga ng nawawalang buwis sa pamahalaan dahil sa oil smuggling kasunod ng kanilang ginagawang investigation sa posibleng pagkakasangkot ng mga barkong lumubog na nagdulot ng oil spill sa Bataan at Cavite. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Luisa. Diyos, sinisilip na nga ng Department of Justice kung magkano ang posibleng mawalang buwis sa gobyerno dahil sa mga gumagawa ng oil smuggling sa bansa. Ayon kay Justice Secretary o Justice Undersecretary Raul Vasquez, pinako-compute na ng DOJ sa Bureau of Internal Revenue magkano ang halaga ng nawawala sa gobyerno dahil sa oil smuggling. Posible kasi kung may hindi nababayarang buwis, may epekto ito sa presyohan ng langis sa merkado. Nag-ugat naman ang utos na ito ng DOJ sa BIR dahil sa investigasyon na ginagawa nila hinggil sa posibleng pagkakasangkot ng mga barkong nagdulot ng oil spill sa Bataan at Cavite. Narito ang bahayag ni Yusek Raul Vasquez. In terms of lost income in revenues ng gobyerno natin sa kaban ng bayan. Kasi nga, kung oil smuggling yan, hindi sila nagbabayad ng buwis, ng customs duties and tariffs. Pangalawa, dahil nga merong systems losses sa mga oil companies din, yan ay pinapasa sa ating mga kababayan. So, dalawang dagok ng dumadating sa atin. So, malaking bagay yan. And then, sa percentage, isa rin naman sa iniimbestigahan ng DOJ kung talaga bang sangkot nga sa oil smuggling ang ilang barkong nagdulot ng oil spill. Partikular na ang MTKR Jason Bradley na may nakabinbin umanong kaso na sangkot sa oil smuggling. Sa ngayon, may warrant of seizure na umano ito mula sa Bureau of Customs. Pero yung kasing history ng Jason Bradley, involved yan sa ayon sa investigasyon at may pending case ngayon yan dito sa amin ng oil smuggling before. Nahuli yung mga kasama niyang tanker na sumisip-sip, no, nagpapaihi sa laot. Meron ng warrant of seizure na inisyu ng Bureau of Customs against Jason Bradley. Bagamat wala pa namang kasiguraduhan kung talagang sangkot nga ba sa oil smuggling ang mga barko nang lumubog ang mga ito, ang matitiyak lang ng DOJ sa ngayon may maibibigay na danyos o ayuda sa mga residenteng apektado ng oil spill sa Bataan at Cavite. Para sa Cavite, 31,000 ang mabibigyan ng tulong habang 21,000 naman sa Bataan. Panawagan naman ng DOJ sa mga apektadong residente, lumapit lang sa lokal na pamahalaan kung hindi pa sila nakabilang sa mga mabibigyan ng tulong. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Aljo. Salamat, Luisa Erispe.